sumusubaybay at susubaybay sa Media House Express, Home of News and Entertainment, dito sa ating programang Angat Pilipinas! Kuya, magandang hapon at bigyan daan ko muna ang iyong pagbati. Ang pagbati ng aking paborito. Kuya, bati ka po. Magandang umaga po sa mga aming mga masugid na nanonood lagi. Lalo na ngayon, nanditing anchor woman, si Miss Leia Buton. Salamat po. At syempre, shout out sa aking mga kuya at ate sa Taytay Kamandag Eagles Club. At syempre dyan mga Rizaleños, andito na naman si Kuya Nats sa Angat Pilipinas, si Miss Leia Botones. Thank you, Kuya Nats. At ako, nalulugod ako dahil assignment akong ibigay kay Kuya Nats. Ang bilis-bilis niyang kumilos. Kasi kahapon, ang sabi ko, kahapon po ang pinag-usapan natin o naging talakayan natin ay tungkol sa sunog. Tama ba? Pati sa tag-init. Yon. Init. Yung paano makakaiwas sa sunog, at ang naging guest nga natin ay isang Major fire Cervelijo. Yes, isang fire official or retired fire official. Ngayon naman, sabi ko sa kanya, Kuyang Nats, hanap ka ng hindi ko na nasabi sa kanya na ang kailangan ko palang teacher ay from public. Yes. Because ang gusto ko sanang talakayin ngayong araw na to ay yung kautusan ng kalihim ng Department of Education na si Secretary Sani Angara, yung pagbawas sa workload ng mga teacher, yung admin work ng mga teacher. Sabi niya 57% ng admin work o yung mga pair work ng mga teachers ay babawasan. Sila ay ilalagay na lang sa loob ng classroom para magabayan at maturuan ng maayos ang ating mga mag-aaral. Ibig sabihin, tutok na lang sila, Kuyang Nats, sa pag-aaral ng mga isin. Kaya ngayon, natin ay isang guro. Pero ibang klase to dahil hindi lang siya basta guro. Siya ang kumbaga sa sila ang may-ari ng eskwelahan na ating i-showcase ngayong araw. Siya yung ating i-interviewin. Walang iba kung hindi ang hindi pala directress, kung hindi administrator. Si mother pala ang directress. Itong ating panauhin ay siya yung administrator ng ALC High School sa Angono, Rizal. Bigyan daan natin ang pagbati muna ng ating guest. Walang iba kung hindi si Miss Jam Guevara. Ma'am, magandang hapon at bati ka po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, hello po, good afternoon po sa lahat po. Good afternoon po, Kuya Nats and Ma'am Leia. Maraming salamat po at paunlakan niyo po ako ngayong hapon dito sa inyong programa. Maraming salamat po. Ayan po. Yan, ako kilala ko si Kuyang Nats at kilala ako ni Nats. Alam niya na ang gusto ko na ay yung mga taong nagseserbisyo sa pamayanan. It doesn't mean po na ang serbisyo, pag sinabi nating serbisyo, it doesn't mean na libre. Yes. Ang serbisyo po na sinasabi natin at pinag-uusapan natin, whatever it is, even if it's nga ilang beses kong paid, may bayad man po yan. Basta ang serbisyo ay maganda, kino-consider po natin yan. Yes. Na isang magandang pagtulong pa rin po at pag-aangat sa ating mga kababayan at lalo na sa ating bansa. Kaya nga po ang title natin is Angat Pilipinas. Yung mga tumutulong lang sa ating bansa at sa ating mga kababayan ang atin pong nais i-guest dito sa ating programa. So Miss Jam, bigyan mo lang kami ng konting detalye kaugnay sa inyong paaralan. Ayan.
So, ayan, magandang hapon po. Ako po ulit muna si Miss Joanna Marie P. Guevara, Jam Guevara po, ang administrator po ng ALC High School. Ang school po namin ay nag-start po from 1995. Start po siya ng 1995 and up to now po, nagki-cater po tayo from kindergarten up to high school po. Wow, 1995. Matagal na po. Ano ka pa noon? So, 25 years old pa lang ako noon. So, 30 years na ngayon siya. So, nakwenta mo na ngayon yung edad natin. Oo. Hindi ko na kunwenta. Yes, oo. So, Miss Jam, bilang administrator, nagtuturo ka din. Yes po, opo. So, ano yung course na kinuha mo? Ang course ko po is Bachelor of Secondary Education, major in mathematics po sa university. So, ibig sabihin, ang tinuturuan mo ay makukulit. Secondary level. High school po. High school. Oo. Yes, ang hirap kaya, mas mabuti, alam mo yung mga bata, mas madali pang pasunurin. Kasi yung mga bata pag mas mabilis ang mga bata because ano pa sila mas galing, gusto nilang matuto. Yun ang mga bata. Ayun. So, paano ang ginagawa mong pagtuturo? Kasi mahirap nga ang trabaho mo. Kung tutuusin, dahil dalawa yan, isang admin at isang teacher. So, paano mo nahahati ang oras mo? Ayan. So, yun nga po, blessing din naman po na yung aking parents talaga, tinuruan po kami kung paano mag-time management. So, yung oras po natin, meron pong half day po. Sa school po tayo, then yung half day naman po, pag admin po, 3 po kasi yung school po natin. So, meron din po kami sa Antipolo. So, yun po, talagang time management lang po din. Pag din namin sa mga teachers po natin, syempre, kailangan pangalagaan din po natin ang ating mga guro, nakasama mga co-teachers din po natin. Sa school naman po, yung pagtuturo naman, may allotted time naman po kasi kami kung kailan lang po magtuturo. 2 hours sa high school po. So, may scheduling naman po din talaga yan. Kaya maganda kasi din naman po. ang specialization mo is math. Kaya po yung subject lang din po na yun. Oo, yun. So, hirap kaya ng math. Pero may katuwang din naman po ako actually, lalo na po pag may administrative work po kami. So may teacher po ako na may sub-teacher din po na pwede din po sila yung nagtuturo. Ayan. Diyan ako palakol Ang pag-usapan natin, kasi yun nga, ang sabi ko nga, ang gusto kong pag-usapan is yung pagbawa sa workload ng mga teacher. Hindi naman workload na kung hindi yung mga administrative work. Yes, oo. Ma'am, sa inyo, pinatutupad ba yan sa mga teacher ng eskwelahan ninyo? Sa amin naman po, yung dahil po private school, hindi naman din po kasi ganun kadami yung students namin. So, ang nakahandle din po do sa administrative work, katuwang po, ako po at saka yung mga kapatid ko and yung mother and father ko po. Kami po yung sa administrative work. Maliban na lang po yung kaya tulad po yan, mga grading sheets, yung mga talagang mga teachers po ang gumagawa syempre, yan. Hindi pwedeng kilala nila silang yung mas estudyante. Kilala nila yung Opo. estudyante nila at sila yung nagbibigay ng grades. Sila nagpapa-exam Opo. sa recitation and everything. So, yun talaga trabaho nila. Pero ma'am, what about yung kasi part din sa mga eskwelahan, part din yung bullying. So, how do you handle yung mga may sitwasyon na ganyan? Sana si Mami kasi naupo para Pastora si Mami niya. Oo, si Mami. Si Mami kasi ay nandito rin po sa studio natin. At si Pastor. Talagang nakasuporta kay Miss Jam, kay Joanna Marie ba? Yes po. Kay Miss Joanna Marie Jam Guevara, ang mga magulang niya. Talagang nandito. At kanina nga sabi namin kay Mami, si Mami ang pangalan ay Malen. Yes. Malen. Si Mami ay sabi namin, maupo ka Mami at i-interviewin ka din namin. Kaya lang sabi niya, hindi, bigay niyo lang yung spotlight sa anak ko. Kasi that's how supportive si Mami. Talagang mas gusto niyang ma-highlight yung anak niya, yung mga achievement ni Miss Jam Guevara. So, Miss Jam, how do you handle yung mga bullying?
Opo, yan, sa DepEd po kami, at under DepEd po, meron po lang step-by-step procedure po. So, una po yan, syempre, kung may incident report po sa classroom, kailangan po natin yan, syempre, i-address po yan, pag-uusapan po yan ng teacher din po, at saka po ng student. Ititignan po muna yan kung kung gaano po yung level nung ginawa ng Effect, bata, yung damage dun sa bata. So, ayun po, then kung ano po yung magiging po nung bata, kung ano po yung magiging ano yung nakita nung teacher po dun sa bullying po na yan, kakausapin po yung parents both sides. Actually po, pakausapin muna yung mga bata. Yun po talaga yung pinaka. So may counseling. May counseling, yan po. Kailangan po talaga na may po muna yung pagkakausap both sides dun sa bata. Then after po niyan, meron po yung form na yung sa Child Protection Committee po natin. So yun po yung may mga form po yan. Pagkatapos po ay yung both parents po ay pag-meet po dun sa council po at meron pong form na i-agree po nila po doon. So dito naman po sa school natin, salamat naman po sa Panginoon at wala naman pong ganyan at naiiwasan po natin. Talagang syempre meron lang pong mga kulitan ng mga bata pero po at hindi naman po may iwasan yung mga kulitan but pagka talagang paulit-ulit na, yun ay hindi na po tama. Kaya dapat talagang may address po natin. Kung malapit lang yung eskwelahan nila, doon kung papasukin yung aking mga apo. Miss Lea, ay alam ko yung binanggit, sinabi ni Ma'am Jam, kasi ilang beses nakapunta sa school, pinatawag yung teacher, nung magulang ako. Yung sa aking bunso, shout out sa'yo. Christian yan si ang aking bunso. Oy, nagpapa-shout out yung ating mga paboritong taga-subaybay. Oo, shout out mo na yan. Shout out mo muna at hindi mabasa ng lola mo. Ito, baka di natin sa atin manood pag Jennifer Dimalanta Alonso watching with Andy Garcia. Andy Garcia is also watching. Beth Samson. Sabi ni Jennifer Alonso, go, 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 Miss Lea. Sabi ni Violeta Hiron is watching. Sabi ni Andy Garcia, good PM sa inyong dalawa, Kuyang Nats and Miss Lea. Sabi ni J.R. Reyes, take note, J.R. Reyes, masipag na reporter yan. Director yan ng National Press Club. At kolumnista ko to sa Remate. Kaya pala. Shout out ko yan. Yes, sabi ni Miss Rose Darabi, yung ating guest nung Lunes. Hello Kuya Nats and Ma'am Lea, pa-shout out po ang Twinnies all the time. Sa kainta lang yan Kaya ng natin. So, Ma'am Jam, alam ko na aside from etong ALC High School, ay may pinagkakaabalahan kang iba pa. So, kumbaga, si Kuyang Nats ay naka 2 birds in 1 stone. Dahil, teacher na si Miss Jam. Tapos, siya ay executive secretary pa ng Salt and Light International Ministry Foundation. So, ma'am, ano tong foundation ano tong Salt and Light? Actually po yan pong Salt and Light International Ministry Foundation po ay itinatag po natin yan para po mas makatulong po tayo sa community. So katuwang din po ng JCSGO Angona family dahil po ang aking mga magulang ay mga pastor, si Pastor Malin and si Pastor Jojo po. Tayo po ay tumutulong po yung foundation po natin ay tumutulong po una syempre po sa ating mga kabataan, feeding programs po natin para po syempre makatulong din po tayo sa ating mga kabataan and also sa educational scholarship po natin sa gamit po natin ng ating foundation and also po tayo po ay tumutulong sa mga senior citizen. Ayan. So tulong tayo po sa mga senior citizen, nagbibigay po tayo ng mga dagdag na medical assistance po. Tapos po yung pong gamot
na binibigay po natin for maintenance medicine po. Ayan. Yan po yung mga programs po natin sa foundation po. Ang dami. At saka, kumbaga sa marami talagang natutulungan. Maraming naaabot ang Yes inyong po. programa at itong inyong ministry. So, bago po tayo magpatuloy, time check muna. Ang oras, 1:30. Ang time check natin ay hatid sa atin ng PAGCOR. So, ipagpatuloy lang po natin itong interview kay Miss Jam Guevara. At, ma'am, parang balita ko meron kayong outreach or medical mission ba yan na itong darating na March 22? Yes po, opo, Paki yes. naman po, ayan, nakikita sa screen natin. Opo, ayan. So, in-invite din po namin. Meron po tayong murang laboratory test. May 8 package na, may 8 test na po yan na pwede po ang matatanggap po. Ang test po na yan ay ECG, FBS, cholesterol, bond, uric acid, SGPT, CBC, and urinalysis po. So, for only 300 pesos, maka-avail na po nung 8 test na yan. And may libre na rin po yan na check-up plus po reading glasses. Wow. Galing. Yung reading glasses, baka naman to para sa senior lang, ha? Yan po. Usually po yan talaga. Kasi sa mga seniors po, sila Ayan, talaga ang reading glasses for seniors, seniors. Opo. Paano yan? Lugi kami ni Kuyang. Nasaan pa namin pumunta sa No problem naman po yan. The 2 years. Pero actually, alam mo yung 300 pesos na nababayaran ng mga tao na pupunta dito sa inyong is somehow sulit na sulit sila. Yes po, opo. Para bang ang babayaran lang nila is yung mga gagamitin, yung Yes mga po, pero yung mismong test na gagawin parang wala naman. Ako nagpa-check up lang ako last January and sa halip na gumaling ako, lalo akong nalugmo kaya. Mukhang sa presyo yung sinasabi mo, Ma'am Leia. Yes. Hindi kasi mahal kasi. Ano ba yung na-found out lang sa akin? Siyempre, cholesterol ko mataas. So, ibig sabihin, yung cholesterol, pasok na dito. Yung ECG, CBC, urinalysis, lahat. Pero hindi naman ganito ang sa akin. Pero although, 300 lang yung ibabayad ninyo, kumpara naman sa pupunta kayo sa ospital para magpa-check up, gagastos po kayo. Ako gumastos ako ng 74,000 for that lahat ng ng check up. Tapos sa halip na syempre dahil masakit ang bulsa mo, lalo kang nagkasakit. Butas ang bulsa. Yes. Pero nabawasan naman kasi nga po may PhilHealth. So nakatulong naman ang PhilHealth, nabawasan ako ng parang 14,000 like that na yan. So alam mo kanina nung pagdating mo gusto ko itanong sa'yo, maliban ba ma'am sa pagiging teacher, maliban sa pagiging executive secretary ng inyong ministry, ano pa ma'am ang ginagawa ninyo sa buhay mo? Biglang ganun alam mo yung parang ang dating may inggit. Ano pa ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Sabihin mo na lang, Ma'am Leia, sana all. Oo. Ma'am, ano pa ba yung maliban dito ma'am sa medical mission na yung pamimigay ninyo ng salamin at yung mga check-up na ninyo, murang check-up, ano pa po ang ginagawa ng Salt and Light International Ministry? Ayan. So, yun pong sa amin naman po, talagang continuous po yung aming monthly na pagbibigay ng maintenance medicine po sa ating mga senior citizen. So, doon naman po ay talagang marami po tayong na-reach out din. Pero dahil po kami po ay private sector din po, so may limit lang din, hindi naman talaga
kayang lahat na may bigay po natin. Pero po, hanggat sa abot ng aming makakaya, talagang kung ano po yung serbisyo na pwede nating i-offer ay ginagawa po natin para po maka-reach out po tayo. Hindi lang po din ng mga senior citizen, but then yung mga kasama natin, especially sa Angono, dahil po nandun po sa lugar namin po, yung sabi nga, dun tayo magsimula, dun sa nasasakupan po natin, kung saan tayo medyo malapit-lapit din. At talaga pong, isa po din sa nagawa po natin is yung sa livelihood program po. So may livelihood program din po tayo na kapag simula din po tayo sa mga dishwashing soap, fabric conditioner, pati po yung bayong making, meron din po tayo niyan. So sinisimula po namin unti-unti para po kahit papano yung mga kababaihan, especially ngayon, lalo na po ngayon Women's Month, talaga po ay malaking bagay po yun na yung mga kababaihan po natin na interesado po sa mga livelihood programs, even na nasa bahay po sila, ay meron po silang mapapagkaabalahan at syempre po pwede rin kumita. Yan ang tinatawag na ayuda. Yeah. Yes, ayuda. Yes, correct. But ayuda nila is galing sa sarili nilang bulsa, hindi galing sa gobyerno yung it doesn't come from DSWD. Ayan. Opo. Tanong ko, Miss Leia, kasi matagal na pala yung yan. Nung nakaraang pandemic po ba, paano po kayo nakatulong sa ating mga kababayan sa Angono? Ayan, so malaking salamat din po na yung pong pandemic yan talagang very remarkable po yan sa amin kasi syempre, special po ang mami ko po ay PWD na. So, medyo talagang prone, lalo na nasa pandemic stage po tayo. But then, nabigyan po tayo ng pagkakataon dahil po naging frontliner po kami dyan po sa ating lugar. So, nagbibigay po kami po yung tumatakbo parang runner po kapag kakailangan po ng mga gamot po sa isang area, ng mga pastor po, nakatuwang din po natin sa pag-serve. Kung sino man, kahit hindi po pastor, yung mga gamot po na pangangailangan, mga pagkain, lalo na po bigas, yun po, mag-ikot po tayo ng mga bigas. At actually po, nung time din na yon, nagpadala din po sa atin ng bigas ang mga senador po natin. Isa po dyan ay si Senator Bong Revilla po, nagpadala din po ng bigas para po sa community. And katuwang po tayo dyan, nag-distribute po tayo ng mga bigas. At isa din po yung pantry, yan, community pantry. Yan. So nagkaroon din po tayo ng ganyan para kahit papano po makatulong po tayo sa ating nasasakupan po. Di tayo tumigil kahit po pandemic, tuloy-tuloy po tayo So it means kahit wala ka sa posisyon, kahit wala ka sa gobyerno, kahit wala ka sa lokal na pamahalaan, basta't ang layunin mo ay magserbisyo at makatulong sa kapwa mo, isang achievement 'yan. Yes, malaking bagay. So hindi kahit hindi ka opisyal ng pamahalaan, kahit nga barangay tanod ka lang, pwede kang, kung gusto mong tumulong, and it's part of the pagseserbisyo sa komunidad. Yan, yung na yan. Tumutulong ka, wala ka na. Sabi mo nga, para kayong naging errand. Kayo yung mga utusan na na hindi naman kayo syempre binabayaran sa mga ganyan. Kaya hindi kailangan na ang tao ay nasa posisyon para magserbisyo. Kasi yung pagtulong mo, ko lang yung eskwelahan lang sa eskwelahan lang ninyo, the fact na ine-educate nyo yung mga tao, hindi lang para matuto, para maging mabuting tao. Yes. Yun ang natin. So, doon pa lang, isang malaking serbisyo na yan sa pamayanan. Kung ang right word nga is isang kabayanihan. Yan ang natin. Pero, itong si Miss Jam, Kuyang Nats, gustong sumakit ang ulo. Hindi. Pero, hindi.
ako, biro lang yun sa akin. Oh, kasi ikaw din, ang dami mo rin tinutulungan. Hindi, eh. ang ano ko lang is, mas siguro naisip ni Miss Jam, mas makatutulong siya kung siya ay nasa posisyon, kung siya ay nasa pwesto. Mas marami. Kaya, Kuyang Nats, ikwento mo nga kung ano ang gustong mangyari nitong si Jam sa buhay. Hindi, kasi anong gustong mangyari nitong si Miss Jam? Ay siya po ngayon ay tatakbo ng... Hindi ba pwedeng lumakad muna? Oo nga eh. Pero 1 week na lang siguro. Diyan po sa amin, sa bayan namin. Diyan po kasi ako nakatira, na may bahay ako diyan sa Angono. Ang dami mong kahapon Taytay. Nung isang araw Kainta. Ngayon, taga rito ka na sa nalalaman tuloy na marami akong kabahayan. Ay, nako. Ate Tess, baka marami tong ibinabahay. Oh. si Jam Guevara po, si Teacher Jam Guevara siya ay tatakbo sa amin bilang konsehal ng bayan. Yes po. She's an aspirant. Aspirant pala, okay. To be a councilwoman. Yes. Opo. Pero parang hindi siya parang tugma yung binabalak niya, at pag nandiyan na nga siya, higit na mas marami siyang matutulungan. Yes. Yun. At meron siyang ginawa, Miss Leia, kasi coordinator, tama ba, ng itong Agimat Party List ito eh. So, may naitulong siya, naiambag siya sa bayan namin sa Angono. Alam mo bang nakapag-request siya sa pamamagitan nila, ng pamilya nila, at ng LGU ng Angono, ng ambulansya. Isa po ba yung? Yes. Iyon. Pakikwento nga po kung paano nyo po bakit nyo ginawa ito. Ayan. So, nagpapasalamat po talaga tayo sa Agimat Party List po. At syempre po, sa ating mayor din, Mayor Jerry May, at ating Vice Mayor Jerry Calderon, dahil po talaga pong ng time po na yan, dahil po nga po pandemic times po yan. So, isa talaga sa pinakailangan po natin ay yung ambulansya. So, talagang ginawan po natin ng paraan, nag-request po ng ambulansya, at saka po, lahat po ang galing po, dahil po hindi lang po sa bayan ng Angono, kundi bawat bayan ng Rizal ay nabigyan din po ng ambulansya po ng ating Congressman Brian Revilla po that time. Maganda yung ambulansya during pandemic. You know why? Kasi natatandaan ko ang isang arkila para lang magdala private city, private na ano ba tawag natin? Private city, citizen natin. Private siya. Ngayon, magre-rent. Ayun, dadalhin sa ospital. So, parang ang arkila noon ng isang takbo ng ambulansya is 30,000, 40,000. Nung pandemic yan, ha, Nung pandemic, kasi nga, is ang ambulansya kasi is nagtatagal doon sa mga facilities. Opo. Kasi, ang inaabot sila, bago maibaba rin naman yung pasyente, kumbaga, parang oras, bumibilang talaga ng oras, at hindi pa sure kung tatanggapin o hindi. Isa pa yan. Totoo po yan. Kaya, ang rent noon, at saka dahil kailangan, ang rent noon ay napakamahal. Ano ba tawag? Rent or hire? Pareho naman. Pero ibig sabihin, ang ibinabayad talaga sa ambulansya ay ginto. Yes. Yung mga walang sariling, yung mga bayan na walang sariling ambulansya. And yung ginawa nila is maganda dahil malaking tulong yan sa mga pasyente, lalo na yung mga pasyente noon ng COVID na walang-wala. Yes po, totoo kahit po nga yan. meron, talagang hirap pa rin po sila. Yes, oo. Sa ambulansya. Kasi nga, gamit. bukod sa ang daming nagkakaroon ng COVID. May COVID, ang daming hatid sundo na ng mga ambulansya. So, yung minsan nauubos nga dahil sabi ko nga sa'yo, nagtatagal sila sa facility. Opo, totoo po yan. Talagang kaya maganda din po yung
naisip din po na talagang lahat ng bayan din po ay nabigyan po niyan. Katuwang din po natin ang ating Governor Nina Inares po, para po talagang lahat din ay maserbisyohan po. Malaking bagay po talaga yung ambulansya. And even after pandemic po, ay nagagamit pa rin ng ating bawat bayan po. So, ngayon naman po ay talagang gusto natin din, isa naman din po sa nilalakad dahil po ang aking mami po ay medyo malapit sa Agimat Party List dahil nga po ang third nominee po ng Agimat Party List po sa ngayon ay pinsan buo niya si King Gutierrez po. Nako, Yan. Yes, yung nag-iisang Colonel Suarez po. No, yan. Nako, galit na galit ako dyan, Ma'am Leia, kay Colonel Suarez na yan, dun sa palabas na yan. Asar na asar ako talaga. Doon lang yun. Opo, sa pelikula, magaling na artista. Ang pero galing. Talagang isa din po yan sa magaling din na public servant po sa Bacoor. At ngayon po ay talagang isa din po ang ating Congressman King na talagang nakatuwang po natin dyan. Ngayon po ay kasama din po ang ating Senator Bong Revilla para po inag-ask din po ang aking mami para po naman din katuwang din po ng ating Mayor Jerry May Calderon po ng fire truck. Wow. Yan, lalo naman po yan, yung isa. Dapat fire truck kasi kahapon, yun ang topic namin, yung dahil fire, sunog. Dahil fire prevention man. Yes po. galing naman. Sana naman. Praying, hoping po talaga na ma-grant po yung ating request din and para po makatulong din po ng mas malaki dito sa ating community. Pero sana aside from itong Miss Jam, bigyan mo ako ng bigyan mo kami, lalo na yung mga taga-subaybay ng Media House at lalo na dito sa ating programang Angat Pilipinas, bigyan mo kami ng iyong plataforma de gobyerno. Ayan. Kasi dyan natin makikita kung ano ang gagawin mo sakaling ikaw ay manalo. And naniniwala naman akong mananalo ka. Amen. Ayan. So, ayun. Ako po bilang guro at talagang bukod po pala sa aking natapos po na bachelor, secondary po. Nag-masters din po ako na educational management and ongoing po ang aking PhD as of now. So talagang sa susunod pag tinawag ka na namin, doctor na. Yeah. Wow. Amen. Amen po yan. And talagang doon po sa aking sabi ko nga po maganda na una po sa aking platform ay talaga yung education. Malaking bagay po talaga kapag sa community ay yung nabibigyan tuon po natin ng edukasyon dahil po sabi nga po train up a child. Ngayon pa lang na bata sila, kapag tayo nakapag-train na ng mga bata, hanggang sa kanilang paglaki ay dadalhin po nila yan. So, sa paggawa po ng batas natin, ay gusto po talaga natin na makatulong sa mga kabataan na lahat makapag-aral, may pagkakataon makapag-aral. And isa po din po sa gusto natin dyan, napansin ko lang po sa bayan po namin din, ay mangilan-lilan lang po yung meron pong program po for PWD na mga sa education po for PWD. So isa po yun sa gusto ko din pong ma-top, yung ma-reach out po yung mga PWDs po natin, mga kabataan na ma-reach out po natin. Ang tawag dyan parang SPED, yes SPED? po. Yeah. Special education. So, maganda. Siya, mga nanay. Eto, yung mga taga-Angono, eto po, inihaharap sa inyo yung tao na gusto na ang mga anak ninyo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya nga po ang magtutuon siya sa plataforma sa edukasyon. Wow. Yan. So, dadagdagan ko po yan. Actually, 3 po yung aking nasa platform po. Sa education po yung ating scholarship at saka po yung sa PWD and SPED po natin. Yan po yung mga gusto ko pong pagtuunan. And isa po yung po sa ating health dahil nga po yung outreaches po natin, marami po tayong nagtutulungan when it comes po dun sa medical mission. Plus po yung mga senior citizen po, mapangalagaan natin ang kanilang kalusugan. Ganon din po mga kabataan. And also po yung pagdating po natin sa sports. Ayan, gustong-gusto ko po yan sa sports. So ang forte niya dahil sa edad niya
Iyon, sports. ay kabataan. Ang target mo is kabataan. Pero yung mga kabataan, so bago po, maaaring yung iba hindi pa makakaboto, so maari po hikayatin ninyo ang inyong mga magulang na dalhin. Bagaman malaki si Ma'am Jam, parang ako lang. Dalhin po natin siya sa Thank you council so much. ng bayan ng Angono. Ayan, sabi ni Gio o Glo? Kahirap na. Glo Ayak. Vizcaya to Ayak Sid. Good job, Konsehala Jam Guevara. God guide you and bless you always. Amen. Thank you Ayan. so much po. Yan, Ma'am Leia, dadagdag ko din po, hindi lang po halata sa aking katawan, Ano? pero po ako po ay black belter ng Wow. taekwondo. Ano? Ayan. Hindi Yan. lang po Ay, halata sa grabe. katawan. Kahit nagpapasalamat Alam mo, po hindi. ako sa coach namin ng si Sir Jet Panganiban. Hindi lang po yun. Bukod po sa pagiging black belter, ay ako po ay dati po, coach din po Coach. ako, and dating UAAP player po ng University of Santo Tomas, Wow. ng bilang po fencing player po, yung sa fencing. espada, Yes, yes. kay Richard Gomez po. Wow. Yan po ang aking dalawang sports. Kaya malapit po sa akin talaga, bukod po Ang sa sports. education and health, ay ang sports. Dahil gusto ko po na talagang matuon yung mga kabataan na hindi lang panay sa ML or cellphone. Ayan. Ayan. So, doon tuon po din tayo. Balikan natin yung mga pwedeng mangyari kapag tayo po ay nag-into sports. Dahil po ito ay pwede din maging daan po para sa education. Kasi katulad ko po, ako po ay scholar po ng UST dahil po ako po ay Athlete fencing ba? player po. Galing. So, Ano yun tawag po yun? yun po. Athlete or Athlete po. player? Athlete. Yes, yes. Opo. So, time check again. Ang oras, 1:51 o 1:51. Ang oras natin ay hatid ng Pagcor. So, nalalapit na ang pagtatapos ng ating programa. Ilang minuto na lang. Pero bago yan, shout out muna po ulit tayo. Sabi ni Siti Norhanisa, ito, dating taga BIR to Sabi niya, kaya lang, Mariko, salamat ha. Sabi niya, Mariko, ang ganda mo sa hijab mo. Mabuhay ka, mabuhay ang programa mo. Sabi ni Nicole, good job, Ma'am Jam. Atina Mercado Maligaya is watching. Minda Forteo, good job. Sabi ni Ma'am, ito ang aking number one, akala ko yung mga anak ko ang number one fan ko Hindi pala, sino? ito pala. Si Ma'am Rosario Obrero. Sabi niya, good afternoon po. Sabi pa rin ni Minda Forteo, go, go, go. Si Chloe Goko, ang galing po ni Ate Jam Guevara, our soon-to-be konsehal ng Maraming bayan salamat ng Angono. po. Madaming natulungan, hindi pa nauupo. Nakita mo ha? Thank you Shout so out na Bel rin. much. Bermejo is watching. Ma'am Bel, kita tayo bukas. Si Vilma Quitos Fernandez, saludo ako, ang galing, go, go, go. Renz Escusar Benatero is watching. Yan. Shoutout ko na rin ang isang incumbent councilor ng Angono. Yes. Ang napakabait din at napakaganda, si Councilor Joanna Duran. Ma'am, Yan. shout out. Siya ba yung kanina? Yes, nakaano kasi yung kanyang color coding. Hindi naman nalalayo kay Ma'am Jam. Kaya po, tandem na tandem. Pero tayo? Naano nga ako, Ma'am Miss Leia, no? Mula nung dumating ka ulit, nagbakasyon po kasi si Ma'am Leia. 2 buwan. Babae lagi ang iyong ang guest natin. Hindi kahapon lalaking guest natin. Hindi, lalaki pala. Major Cervelleo, shout out sa iyo. Hindi, Women's Month kasi ngayon. Magaganda ang guest natin. Ayun. Oo. Siyempre maganda ang Alam mo, woman hindi. ko Ang tao kasi, kahit pasabihin mong hindi siya maganda, as long as maganda ang puso, malinis ang intensyon, makikita mo sa mukha niya na siya ay maganda. Ramdam Yun mo ang ramdam mo agad. Kaya, pagtingin mo pa lang kay Miss Jam, dahil alam mo na maganda ang kanyang kalooban, syempre, ang panlabas niya ay maganda. Yun. So, Ma'am Jam, sana
kahit nasa konseho ka na ng Angono, manatili ka na tulad ng kung ano ka ngayon na kasi alam mo marami kasing mga kababayan tayo na pagka nandoon na hindi na alam yung kanyang dating ginagawa at ang kanyang pinanggalingan. Pero ako hoping nakikita ko kasi si Mother, Di ba po? yes, nakikita ko, ibig sabihin lang yung attitude o yung karakter na ibinigay sa iyo ng mga magulang mo o yung turo nila ay maganda. So kaya ang puso mo ay maganda rin. Maganda ang edukasyon na ibinigay. UST ba naman? Alam nga namang maganda ang edukasyon. Pero yan talaga, everything starts from home. Ano po natin yan. So, saludo ako kay Mami at saka kay Daddy. Sir Jojo, Ma'am Malen, saludo ako sa pagpapalaki po ninyo sa inyong anak. Lalo pa, at si Ma'am at saka si Sir ay mga pastor. Kita mo? So, dapat lang nadalhin nila sa kanilang mga anak kung ano yung itinuturo nila. And nakita naman kay Miss Jam na dahil maganda ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang, na maganda rin ang kalooban, napasa sa kanya. Na yun naman ang ginagawa niya ngayon, Ma'am. So, Ma'am, I'm giving you the chance para mag-imbita ng mga gustong magpa-veil ninyo at napakamura. Kung malapit lang sa akin yan, pupuntahan ko yan. And go ahead, sige, i-ano mo yung mga kababayan mo na sana ay tulungan ka na maipanalo yung adhikain mo. Ayan. Yun naman ay para rin sa kanila. Amen. So maraming salamat po, Ma'am Leia and Kuya Nat. Talagang ito po, sa lahat po ng manonood, ini-invite po namin kayo, lalo na sa mga taga-Angono, na malapit po. Meron po tayong laboratory test po, murang laboratory package for only 300 pesos po dito po sa Duraville 2 ALC High School. Meron na po tayong 8 tests na matatanggap and libre na po yung check-up niyan, kasama po yung reading glasses po kung kayo po ay nangangailangan ng reading glasses. Wow. So, yan po ay sa March 22. Magsisimula po kami ng 5 o'clock hanggang 10 o'clock po kasi may fasting po tayo ng 8 to 10 hours po. So, wag pong kalimutang, wag na pong kumain at uminom sa gabi, baka po mapasarap. Talaga mapakain. So, yun po, may fasting po tayo sa gabi po para po saktong-sakto po pagdating nyo po ay pwede na po tayo makuhaan ng dugo at yung mga test po natin. So, ayun po, in-invite po namin po kayo. And also, ako na din po ay lalambing sa lahat po ng mga taga-Angono. Talaga po ang ating adhikain lamang po ay para po mas mapalawak pa yung serbisyo na ating pong kayang ibigay po para sa bayan po ng Angono. At sabi nga po, ang aming adhikain lang po bilang kasama po aking mga magulang, aking pamilya po, to serve God and to serve people. Sabi nga po, kung mahal mo ang Panginoon, dapat din ay mahal mo ang inyong kapwa. So, doon pa lang po talagang, yun po, ang aming serbisyo po ay maasahan nyo, kasama ko po ang aking buong pamilya. So, ma'am, okay lang po magsha-shoutout na din po ako. Ayan, shoutout po sa ALC High School family po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ganon din po ang JCSGO Angono family, kasama po ang mga senior citizen po natin dyan. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. And sa mga kapatid ko po, ayan, si James and si Hami, kasama ko po ang Mami at Daddy. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanood ngayon po sa ating programa. Maraming salamat po. At sa pag-invite po, Kuya Notch at Ma'am Leia, maraming salamat po. So, yun naman po. May isa lang ako. Huwag mo ako tawagin, ma'am, kasi hindi ako teacher. Ikaw pwede ko tawagin, ma'am. Pero ako, di mo ako pwede tawagin, ma'am. Hindi naman ako teacher eh. Tapusin ko lang po ng mga natin shoutout sa kanila. Sabi ni Joanna Duran, isa sa mga kakasama namin sa konseho. Wow. Sabi ni Merlin Alano, good job, Ma'am Jam, ng Sakura Seniors. Wow. Sabi ni Majo Canlas,
Clap applause. emoji. Oo. Yes po. Sabi ng Kainta, kahawig siya ni Mayora Jerry May Ay, Calderon. ako po, hello po. Oh, Shout out ano? din po sa aming Shout Mayor, Mayora Jeremy. Sabi ni Minda Forteo, jam tayo, maaasahan. Diyan. Salamat po. Ay, okay. Tapos Crispina Gutierrez soon or San, hindi ko pero palagay ko soon, parang si Deborah soon. Hindi pa kumakandidato, tumutulong na lalo sa mga seniors. God bless. Si Ma'am Gia, ganun din, nag-clap si Ma'am Gia Cruz Buenaventura. At saka nag-send siya ng hug ba yan? with heart. And- Ma'am, ang daming nag-aano sa'yo, ha? Oo, sa shout out ko din po pala ang ating konsehala Joanna Doran. Hello Ayan. po. Dito siya. So, maraming salamat, Jam Guevara. Tama ba, Ma'am Jam Guevara? Dapat konsihala, Jam Konsi. Guevara. Yan. Amen. Thank you so much. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo. Sana hindi ito ang una at huli. Yes po. At basta ready ka lang pagka nakiusap ako kay Kuyang Nats ng kunin ulit nating guest. Kung hindi man Yes. si Ma'am Jam, syempre si Mami. Yes. Kasi gusto ko si Maming kasi Women's Month pa ngayon hanggang katapusan pati. although magkaiba ang ating religion, pero naniniwala ako na pareho ang ating adhikain. Yes. Amen. So, maraming salamat po. At Kuyang Nats, go! Mga kuya, ate, shoutout po. Andyan na ako. Pag tapos na ako, magkikita tayo dyan sa Taytay. Sa Taytay Kamandag Eagles Club. Maraming salamat po, Ma'am Leia, sa pagtitiwala sa kay Kuya Nats. Ayan. Sa lahat po ng sumusubaybay at susubaybay sa Media House Express, magandang hapon po. At tulad ng aking laging sinasabi, ingat po tayo lagi. Dito sa MHE, kami kasama nyo. Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of